Samantala mga kaibigan, may paalala po ang Department of Trade and Industry sa mga mahilig mag-shopping online. Ayon po sa DTI kasi, dapat pong suring mabuti ang website na nais ninyong bilhan ng produkto. Ayon pa sa ahensya, bagamat mabilis at hassle-free ang pamimili online, may lang pa rin po naman itong problema. Kung ano po ang problemang yan at iba pa mga detalye, pakinggan natin si George Bandola. Nagpaalala ang Department of Trade and Industry sa mga consumer na magdoble ingat sa pagbili ng mga gamit sa pamamagitan ng mga online shopping sites. Sabi ni DTI NCR Consumer Welfare Division Chief Lynn Carbonell, totoong mas magaan ang pagbili sa mga online store pero delikado rin. Bukod sa ilang reklamo na rin ang tinanggap ng DTI sa mga hindi totoong advertisement sa mga website, may mga reklamo ring naglalaho ang perang ibinayad ng ilang consumer. Sa datos ng DTI, base sa pag-aaral ng Axon Consulting Firm, tumaas ng 40% ang mga nakikinabang sa online shopping noong 2012 kumpara noong 2011. Umabot din sa 45 hanggang 50 billion pesos ang kabuuang kita at produktong nagpasalin-salin sa pamamagitan lamang ng online shopping. Sa datos na ito, 95% ng mga nakabili sa pamamagitan ng online ay nagsabing kontento sila sa mga nabili at 5 lamang ang hindi o naloko. Sa kabila ng magandang datos, nagpaalala pa rin ang DTI na siguruhin ng mga consumer na tama ang kanilang mga nabibili via online, verifikahin ang pagkakakilanlan ng buyer o seller, at gumamit ng third-party bank na siyang sisiguro sa perang pinaghirapan. Sa ganitong paraan daw, naka-escrow lamang ang pera at madaling maibabalik ito sa consumer kung hindi kontento ang buyer sa produktong naka-advertise o nabili sa pamamagitan ng online shopping. Para ng Bayan, George Bandola.